At tayo po muna mag-asa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang tayo po patuloy na patnubayan, gabayan po ng ating nagalang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang banal sa langit, sa mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbubukalan ng mga biyaya sa punong dalanan ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagalan ng Pastor Evangelista William Ed and the Papa of God. Minsan pa kami nagpupunta nagkapasalamat, yung pumalaga, yung praise God. Minsan pa sa aming kamala panoon, sa pagkilos mo sa kaligalitan, sa pagbadang mamatay sa pisay, sa patulungan sa amin sa tuwin na o Diyos, sa bago po yan. Minsan pa kami himin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalan sa malakalooban. Patawang bawa sa amin o Diyos, sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na ito na saganang akin, wala po akong magagawa, mahal pa ng Jesus. Ikaw po maglagay ng matama sa salita sa aking bibig. Dalo yung spiritual pala, siyempre ang kabanaan namin, tindihan ang iniibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, mga sa aming beloved webcast viewers, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakasang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hinders, sa dansa ng belief, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at nagit sa lahat, ako nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukalan ng mga biyaya. And we give the all honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist William Ed and the brother of God, and beloved honorable Son Pastor Lindsay Almeida, beloved Mama Dear. Greetings and respect to all the beloved children of the family in the Philippines as well in the US and Canada. At sa lahat din po natin mga iniibig ng mga kapatiran, mga kapamanggawa, mga bisita dito ngayon sa ating beloved webcast viewers throughout the world. A pleasant evening and welcome to the Republic of God. Amen. Everybody praise the Lord. Mga iniibig, bilang tayo mga tunay na anak ng Diyos, ano po bang ating tunay na layunin kung bakit tayo nagpapatuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay? The bottom line is to reach that place, ating pong marating at makapasok diyan po sa makipot na daan na yan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating po na mababasa ito po sa from the Gospel of St. Matthew chapter 7 verses 13 and 14 and Luke chapter 13 verse 24, kaya nilaman po. The book of Matthew, chapter 7, verses 13 and 14. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereof, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. The book of Luke, chapter 13, verse 24. Strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. God bless you po sa tagal. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talatay 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasumpong noon. Aklat ng Lucas, Kapitulo 13, ang talatay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid, and God bless His Word. Tayo pong lahat, mga inibig ko, sabi ng Biblia, kinakailangan magpilit na magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang doon ay nagsisipasok. Ito po ay babala ng Holy Bible, mga inibig ko, sa bawat sa atin na ang ating dakilang Diyos sa buhay na tayo po yung maging maingat po at mapagbantay ang bawat sa atin sa ating paglilingkod.
Lalo pat ating namamalas, nandyan na po mga sinyalis na nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Ang kaguluhan, patayang kaliwat kanan, rumors of war, famine, pestilences, yung mga global crisis, the global warming na nagkukos ng mga kalamidad, mga lindol, mga tsunami, mga inibig ko, mga bagyong malalakas, mga hurricane, mga inibig ko, na patunay po tayo lamang ina sa huling panahon na mga inibig ko. Kaya tayo pong lahat, kinakailangan na magpilit. We have to strive to enter into that narrow gate, mga inibig ko. At tayo po ay pinagpalas sapagkat ating pong natutunan yung tamang daan patungo doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na panahon. At dito'y ginamit ang ating dearly beloved and our parents in the Lord, preaching the word of God with power and anointing. Ang mga Bible study, ating beloved and our San Pastor Lina San Medan, ito po ay nagtutuwid lagi sa atin, tayo itinuturo upang makamtan natin at makapasok tayo doon sa makipot na pintuan na yan, mga inibig ko. At dati-rati, mga inibig ko, whether you like it or not, patungo mo tayo, we are all candidate going to hell. Yan po ang katotohanan. Aminin mo natin sa hindi, sapagkat sa ating reliyong kinagisnan, bagamat meron tayong Diyos na nakikita sa pag-aakalang niyo yung Diyos na totoo na akala natin, subalit ang ating mga panalangin at daing ay walang katugunan, na natili tayo sa ating makaramdaman, na natili sa ating mga kahinaan, sa kahirapan, sa mga bisyo, mga inibig ko. Subalit tayo totoong pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa pagtuturo pangangaral ng propeta ng Diyos, totoong pastor ng ating kaluluwa ibinigay ng ating dakilang sa buhay. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng mga pagkapalang pisikal, lahat ng espiritual na kapala, at tayo po, mga inibig ko, ay nang tanggapin natin ating mahal na Panginoon, yung katotohanan na ituro sa atin, mga inibig ko, na tayo po lahat ay nakalaya sa paggawa ng kasalanan at ngayon tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pamamagitan ng pagtuturo pangangaral ng ating beloved honorable pastor, sa pamamagitan ng TV Crusade, Radio Crusade, Outdoor Crusade, mga sa ating mga banal na gawain, mga inibig ko, na kung saan nalaman natin na kinakailangan na lahat tayo po ay magpilit, magsumikap, na tayo po ay makapasok doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat lagi sinasabi ng ating beloved honorable pastor, mga inibig ko, personal po, personal. Ang kaligtasan, kanya-kanya po natin itong ipagtatrabaho. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Hindi ko mo mainit ang magulang mo, mainit ang anak mo, masisave ka na. Hindi, kanya-kanya po tayo. We have to work out our own salvation with fear and trembling, mga inibig ko. Kaya mga inibig ko, upang makaiwas po tayo sa lahat ng mga pita ng laman ng kasalanan, isipin po natin, lagi sinasabi natin, minamahal na pastor, very wise, iniisip lagi ngayon ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Nang layunin upang tayo po lagi ay makalakad at masunod natin ang lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Upang tayo po, mga inibig ko, ay makapasok doon sa makipot na daan na yan, mga inibig ko. Lahat tayo naghahangad, nagnanais na makasama sa nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang panalangin lagi ng ating dearly beloved honorable pastor, kung maaari, kung babalik ang ating mahal na Panginoon ay sa kanyang banal na gawain, mga inibig ko. Sapagkat doon ay lagi tayong nakakapag-sisilagi, mga inibig ko. Andun lagi ang ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, na isasagawa natin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, mga inibig ko, may isang nagsabi kay Jesus, Panginoon, kakaunti baga ang maniligtas? Hindi sinabi ng mahal na Panginoon na marami, kakaunti o ilan lang. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanila? Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Sino-sino po ba ito? Ito yung mga nasa iba-ibang mga pananampalataya na bagamat sinasamba rin ang ating mga harapan, subalit kulang sa pagsunod at pagtalima sa kautusan ng ating mahal na Panginoon at maging sa mga ilang piraso na Kristiyano na hindi pa binibigay ang kanilang puso sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sila po ay hindi kailanman makakapasok doon sa kaharian ng ating dakilang sa buhay. Bagamat sa ating paglilingkod, mga inibig ko,
Bilang tayo mga tunay na anak ng Diyos, meron tayong kakaharapin ng mga pagsubok, trials, persecution, para dito itetest mga inibig ko kung tayo po ba'y totoong sumasampalataya sa ating pinakamamahal na panahon. Isa itong paraan upang tayo po makapasok doon sa makitid na pintuan na yan patungo sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya po sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 7, unang Pedro 1:7 at Acts chapter 14:22, Gawa 14:22. Kaya nilaman po. The first book of Peter, chapter 1, verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. The book of the Acts of the Apostles, chapter 14, verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. God bless you, Pastor God. Dito po sa unang Pedro Kapitulo 1, ang talatay 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, unang Pedro Kapitulo 1, ang talatay 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri, sa ikalulwalhati at ikararangal sa pagkakapahayag ni Jesucristo. Aklat po ng Gawa Kapitulo 14, ang talatay 22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya, at sa pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating munang palakpakan natin dakilang sa buhay. Everybody say, praise the Lord! So bilang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, meron po talaga tayong kakaharapin ng mga pagsubok. Ang buhay ng Kristiyano hindi po puro rosas. Meron tayong mga tinik na dadaanan, mga inibig ko. Katulad ng isang ginto, upang lumabas ang pagka-pure na ginto, mga inibig ko, kinakailangan ito itubog sa apoy at lalabas ang pagkaginto. Sa atin, mga inibig ko, bilang mga anak ng ating mahal na Panginoon, sa pamamagitan naman po ng ating mga kinakaharap ng mga pagsubok, persecution, mga inibig ko, minsan mga kamatayan, kahirapan, mga inibig, ito yung pinahintulot ng Diyos upang makita kung sino po ba talaga yung mananatili at magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Hindi ko mo, andyan ang mga pagsubok, hindi ka na maglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sasabihin ng inyong mga unsaved loved ones, o kung kailan ka naglingkod dyan sa praise the Lord nyo, saka ka naghirap. Dapat panindigan po natin yung ating pananampalataya sapagkat tayo po'y tinetest ng ating mahal na Panginoon kung tayo po ba'y magpapatuloy, mananatili, mga inibig ko. Kaya ang sabi ng Malang Kasulatan na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila, at tayo po ay inaralan, tinuruan, pinangaralan ng ating dearly beloved honorable parents, the beloved children, who are the family. Tayo tinuruan upang anuman po ang mga pagsubok na darating sa ating buhay, maging ito man ay kamatayan, hindi ito makapaghiwalay sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na panahon, kundi tayo po ay bagkos ay magpapatuloy, mananatili hanggang sa nalalapit na pagbabalik. Sapagkat ang sabi ng Biblia, maraming kapighatian, hindi lamang 1, 2, 3, 10, marami, mga inibig ko. At sa pamamagitan po ng maraming kapighatian ito, ay makakapasok tayo sa kaharian ng ating pinakamamahal na panahon. Lahat tayo dumano sa maraming mga pagsubok. Lahat tayo, simula pa nung tayo magsimula, mga inibig ko. Tinetest talaga tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo po may mananatili, magpapatuloy. At tayo lulubos na nagpapasalamat sapagkat iniwan tayo ng grabing pagtuturo, pangangaral ng propeta ng Diyos. Mainibig ang mga Bible study at beloved na San Pastor din sa Almeida na patuloy natin mapapanood dyan sa YouTube, sa Facebook, may inibig ko, dyan lalakas yung ating pananampalataya. Ang lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga mga inibig ko, marami tayong makapatiran. May mga kapatiran na talagang dumaro sa mga pagsubok, pinipigilan sila ng kanilang asawa,
pero ang kanilang mga asawa hindi mapigilan. Dahil sila pinagaling sa kanilang mga cancer na karamdaman, na wala silang ibabayad kundi ang pagdalo lamang sa gawain at yung marabas kundi ang kalooban ng ating dakil sa buhay, kahit sila hinahasaan ng tabak. Yung patutuo sa Pangasinan, may inibig ko. Hinahasaan siya ng tabak na asawa niya kasi nagsiselos, lalo na pag overnight, mga inibig ko. Aalis na alas 6, darating uli ng kinabukasan na. Kaya nag-isip na ng masama. Kaya sinundan yung kanyang mga asawa. At sa kanyang pag-subaybay, mga inibig ko, nasubaybayan niya ang banal na gawain nating mahal na Panginoon at hinipo ng ating dakil sa buhay ang kanyang puso. Nung tumanggap sa harapan, siya pa yung humahagulgol. Grabe, mga inibig ko. At kapiling na rin natin naglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya wag po tayong aatras, mga inibig ko, anong mga pagsubok natin kinakaharap, mga inibig ko. Sapagat ang sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, kung ang sinuman tao ay maglingkod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon ang lingkod ko. Kung sinuman tao ay maglilingkod sa akin, ay siya'y parangalan ng Ama. Yan po sa John 12:26. So ito po ang ating inaasahan. Kung saan ang ating dakilan Diyos sa buhay, doon po tayo. Makipot ang pintuan, ibig sabihin, meron talaga tayong sakripisyo na kakaharapin sa gawa po natin ang tamang paglilingkod. At yan po lahat ay ating mapagtatagumpayan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iwasan na po ang lahat ng kahinaan, pray without ceasing, fight the good fight of faith, sapagat lahat ng mga gumagawa ng karumal-dumal, sabi ng banal na kasulatan, ito po'y babala. Sa bawat sa atin, hindi ito pinag-usapan kung tayo bimilang ng ilang dekada na, umabang panahon. Kailangan maging maingat po tayo. Ano po, sabi dito sa Revelation 21, verse 27, kanila naman po. In the book of Revelation, chapter 21, verse 27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Ganun siya po. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talatay 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, praise the Lord. So, lahat ng mga gumagawa ng karumal-dumal at kasuklam-suklam hindi papasok sa langit. Ang sabi pa dito sa unang Korinto sa East, maybe at this, o hindi pa ganin yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magsasipagmana ng karya ng Diyos, huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mamananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga mansasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo. Magsikap tayong makapasok sa makiputadaan na yan, na dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved persons, dearly beloved children, the family tayo tinurong pinangaralan, mga inibig ko. Lagi natin siya sa atin ang ating mga sarili. Kung tayo po ba'y nasa pananampalataya, magsikap tayong makapasok sa makiputapintuan na yan, mga inibig ko. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating gawin upang tayo po ay makatiyak at makapasok doon sa karya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 11? Kanila naman po. Hebreo 4:11. In the book of Hebrews chapter 4, verse 11. Let us labor, therefore, to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Gabi siya po. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talatay 11. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang anumang ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Purihin ang ating dakilan Diyos sa buhay. At ang sabi pa ng banal na kasulatan upang tayo makatiyak na makakapasok sa karya ng Diyos. Ang sabi pa dito sa Efesos 5:27, may inibig ko, that He might present it to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito yung nararapat maging banal at walang kapintasan.
So kinakailangan mga inibig ko, na talaga ay magsikap ang bawat isa sa atin, na tayo po ay ingatan ang banal na salita ng ating dakilang Diyos na buhay, na ipinangaral sa atin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo po magsisimikap na sumunod at ingatan ang salitang ipinangaral sa atin, kailanman hindi po tayo matitisod kung ingatan natin ang banal na salita ng Diyos. Kailanman hindi ka na matitisod. Kaya yung tisod-tisod, yan po'y alibay na laman ng isang Kristiyano. Ang totoo niyan, ayaw na talagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibigay po natin the best sa paglingkod sapagkat ang kukuhanin ng mahal na Panginoon at makakapasok sa makipot na daan na yan, walang halong kapintasan, kulubot, mga inibig ko. Ibig sabihin, walang galit, walang puot sa atin, walang pagkabahagi, walang pagkakampi-kampi, mga inibig ko. Ano po mga bagay na mga nabasa natin kanina, wala na po yan sa atin, kundi bagkos tayo po lahat ay tumalima, ganapin sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin mga bagay na yan, mga inibig ko, ano po ang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay? Dito po sa 2 Peter chapter 1, verse 11, ikalawang Pedro 1:11, maganda na po mga uwit, manunugtog. Kaya nilaman po. The second book of Peter, chapter 1, verse 11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. God bless you po. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, ang talatay 11. Sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napagandang pangako ng ating dakilang Diyos. Ibinabahagi po sa atin ang pagpasok sa langit. Pero hindi po basta-basta ibinabahagi ang pagpasok doon na basta-basta. Sapagkat ang ating dearly beloved honorable parents in the Lord, mga inibig ko, grabing nagsakripisyo, nanalangin, nag-ayuno, mga inibig ko, upang lahat tayo po ay makapasok doon sa kaharian na yan, sa makipot na daan na yan, mga inibig ko, sa kanilang panalangin na iniwan sa atin hanggang sa mausap ito, pag ito po ay ating panghawakan, ititresyo natin ito na higit pa sa kayamanan sa mundong ito. Pagpapalaan tayo isang tiyak na bagay, makakapasok po tayo doon sa makitid na daan na yan. At dito pa man, sa lupang ito, mga inibig ko, habang tinatahak natin ang makipot at makitid na daan na yan sa pintuan sa kaharian ng langit, ibinubuhos naman ng ating mga Panginoon ang masaganang pagkapala, pisikal, material, lahat ng espiritual ng pagkapala at yung pag-iingat. O, isipin niyo yung kapatid natin, mabilis ang takbo, meron din mabilis na motorsiklo, imposible na hindi madisgrasya yung motorsiklo na yon at yung kanilang sasakyan ay hindi madamage. Pero dahil sa himala ng ating mahal, dahil sila ay matuwid na lumalakad ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, iningatan yung kanilang sasakyan, maging yung tao na tumama na tumilang po ng malayong lugar, pinalangin, hindi siya nahiya, may ibig ko, iniligtas ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! Ibinabahagi sa atin ang masaganang pagkapala, may ibig ko. Kaya dito pa man sa lupang ito, pinagpala natin ang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal sa kasulatan, strive to enter into that narrow gate. Magpilit, magsumikap ang sa atin na makapasok sa karanihan. At ang tanging lamang nating hangad ng bawat sa atin, makapiling natin ang ating mahal na Panginoon sa langit. Habang tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko, at habang tayo po'y magpuro sa ating mahal na Panginoon, habang ating inimbitahan, ang lahat ng ating mga inibig na mga bisita, pumarito po kayo sa harapan, huwag niyo pong kahiyaan pagtanggap sapagkat ngayon po araw ng kaligtasan. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, hindi po pinangako ng Diyos ang araw ng bukas. Ngayon po ang kanyang pagliligtas, mga inibig ko. Tanggapin niyo mga mga pangbagay sa ating beloved viewers habang tayo po lahat ay tumayo at itaas sa ating kamay, gawin natin panalangin ng awiting ito. Tama kami binibigay mong pagkatataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Louie Angles, sa kanyang pong altar call. Amen. Praise the Lord.